Bueno, legal expert, dito pa rin sa naging pasya ng Senado na para i-archive ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Attorney, magandang umaga. Sa inyo, Mr. Rod Marcelino. Opo, sa inyong mga medyo chapi-chapi ho kayo, attorney. Medyo yung sige, konting pihit, attorney Rene. Baka kayo ho ba ay i-redial? Okay. O pakitawag. I-redial natin. O iyan, ito. Okay na, attorney. Sige nga. Oo. Yan. O pakitawag nga uli si attorney. Gusto nating kunin din no yung opinion ni attorney Rene Bueno. Ano ba yung kanyang nakikita rito? Kasi sa botong 19, apat ang hindi pumabor, isang nag-abstain. Ang sinasabi rito mga kasama, yung pag-archive sa impeachment complaint laban kay yung articles of impeachment against VP Sara Duterte, ito daw para hintayin no na para ma-resolve ba yung mga appeal dyan sa Korte Suprema mga kasama, kaugnay nga rito sa desisyon, kontrobersyal na desisyon ng kataas-taasang hukuman nang sinasabi yung impeachment complaint unconstitutional. So mas minabuti ng Senado na para i-archive na ang kahapon ang inaabangan ng nakakarami, ano ba ang magiging pasya rito ng Senado? Itutuloy o hindi? Ganon lang yun eh. Itutuloy ba ang impeachment o hindi? Na perong opinyon, lalo tigit ng karamihan ng mga kongresista, yung desisyon kahapon, malinaw na pabor ito sa Vice Presidente. Opo, nandiyan na ba si attorney? Okay, balikan natin si attorney Rene Bueno. Attorney, magandang umaga uli. Magandang umaga sa iyo, Rod, at sa inyong mga tagapakinig. Okay. Gusto ko lang pong kunin ang inyong opinion dito sa naging desisyon. 19 ng mga ng mga senador ang bumoto na para i-archive, 4 ang hindi pumaborito, isang nag-abstain, si Senator Ping Lacson. Pag sinasabi ng pag sinabing archive, ano po ang ano nyo rito tingin? Ito ba ay totally binasura na ba ito o may pagkakataon pa na para buhayin at dinggin uli itong impeachment? When we say archiving the case, it means the impeachment trial is halted and the Senate no longer acts as an impeachment court. Okay. So it prevents further hearings, evidence presentation, or voting on the articles of impeachment. But the good thing about archiving the case is that it can be reopened if the Supreme Court reverses its decision or if the House of Representatives files a new valid impeachment complaint in accordance with the instructions of the Supreme Court that everything must be processed at the right time, at the right place. Yun yung magandang at the right time, at the right place. Yes. Kailan po ito mangyayari? Yung right time. Paano ito mauumpisahan uli? Attorney? Hello? Nawala ba? Hello, attorney? Pakitawag nga uli si attorney. Oo. Ayun. Malinaw yung sinasabi ni attorney, pwedeng buhayin ito uli yung impeachment case, which is yun naman talaga ang sinasabi din ng motion ni Senator Joel
na pinaboran ng karamihan po ng mga senador. Habang inaayos itong issue ng Korte Suprema na sinasabing unconstitutional, may mga nag-file ng motion for reconsideration, mga kasama, na gustong baliktarin yung sitwasyon, i-archive muna. Pero paano ba ang magiging proseso uli? Kung sakasakali mga kasama, may desisyon po ang Korte Suprema. Paano uli ang magiging proseso nito? Yung pagbuhay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi kahapon ang inaabangan ng karamihan dalawa lang yung desisyon sana. Ituloy o i-dismiss. Pero yung ilan ay sinasabi, matik na yun. Parang naano na nila, na-predict na nila sa kung ano ang magiging pasya ng Senado rito sa impeachment complaint laban kay Vice President. Okay, balikan natin si Attorney Rene. Alright, Attorney, naputol ho kayo. Yes, as we speak kanina, sabi natin, yung pagkaka-archive niyan can be reopened if the Supreme Court reverses its decision or if the House files a new valid impeachment complaint according to the instruction of the Supreme Court doon sa decision ng Duterte versus House of Representatives. Dapat sumunod kasi sa tamang proseso at the right time and at the right place. Pag binuhay uli ito, okay, yung impeachment na complaint na nasa archive ngayon dyan sa Senado, paano ho magiging proseso? Okay. Mabubuhay lamang yan kung ang ating Korte Suprema ay papaboran ang motion for reconsideration na isinampa ng House of Representatives. Pero kung hindi papaboran ng Supreme Court ang motion for reconsideration, the best thing for the House of Representatives to do is to wait until the lapse of the one-year bar rule, which will take place on February 6. So a new complaint will be filed with the House of Representatives. So nakadepende pa rin pala sa Korte Suprema rito? Oo, yung pagkabuhay niya kasi ngayon that is considered as dead Okay. Yun. Tapos kailangan buhayin yan kapag nagkaroon ng favorable result from the decision of the Supreme Court, the motion for reconsideration. Oo. Pero okay, kung sakasakali, kaagad may desisyon rito ang Korte Suprema at bubuhayin ito ng Senado. Yung proseso, ganun pa. Mabilis lang ba kukunin nila uli doon sa archive at pag-uusapan uli sa Senado? The Senate will immediately be converted into impeachment court. Will immediately convene as an impeachment court if the motion for reconsideration will be favorably be granted by the Supreme Court. Pero ganun nasa kanila na yung impeachment complaint, di ba? Nasa na sa kanila. So they were prevented to continue the hearing because of lack of jurisdiction, and the complaint is considered as null and void. But if the Supreme Court will reverse its own decision, the Senate may proceed with the impeachment trial. Pero sa inyo pong opinion, kasi kahapon pinagtatalunan nga kung final bang executory o hindi pa final yung desisyon ng Korte Suprema. Dito sa mga nakabinbin, yung naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional, yun ba ay final na? Since ang nakalagay doon is immediately executory, then the Senate must abide by the decision of the Supreme Court. But they were given at least 15 days to file their motion for reconsideration. But the fact that there was an instruction to immediately execute the decision of the Supreme Court, then the Senate must follow that decision strictly. But regardless of whether there was this motion for reconsideration na ipinay sa ating Korte Suprema, dapat ini-execute na nila kaagad based on our existing rules. Ayun. So, pero gaya ng sabi nyo nga, sa ngayon malinaw, yan ay patay na.
yung impeachment. Patay na po yan. Oo. Patay na po yung impeachment na yan. Sa itong nakasala ngayon sa Senado na to. Dapat para mabuhay yan, favorable dapat yung MR. Oo. Tapos, para gusto nila mabuhay uli o kaya ay magkaroon uli ng panibagong impeachment complaint, magsampa na sila ng tama and valid impeachment complaint sa February 6. Ngayon, may pagkakataon ngayon ang House of Representatives while waiting for the result of the motion for reconsideration, which will take several weeks or even months. No, kung ako sa House of Representatives, magpe-prepare na ako ng panibagong impeachment complaint, and be careful enough pagdating sa proseso kasi nasilipan sila ng error eh. Okay. So, kung magpa-file sila ngayon, posible, aabot yan sa susunod na taon na. Hindi sila magpapahinga. They need to file a new impeachment complaint by February 6 of 2026. Okay. So while waiting for the release of the decision of the Supreme Court in the motion for reconsideration, para simultaneous ang attack nila, mag-prepare ka ng bagong impeachment complaint in time for the lifting of the 1-year bar rule. Pero yung pagdinig rito dun sa final nilang motion for reconsideration, gaano katagal yan bago maglabas ng desisyon ng korte? Depende po yan. Korte Suprema. Based on our history, it will take several weeks or even months, 1 month, 2 months, or 3 months. So it is advisable nga on the part of the House na while you are waiting for that, na hindi mo alam kung kailan ilalabas yan, mag-prepare ka ng bagong valid impeachment complaint in time for the lifting of the 1-year bar rule on February 6. Okay. Sabi nyo nga, habang hinihintay dito sa motion for reconsideration na final sa Korte Suprema, ngayon dapat maghanda na, no, yung Kongreso. Mangalap na sila ng mga bagong ebidensya para hindi ma-technical uli. Hindi madadali sila uli kung magsasakali magpa-file sila by February of 2026. Ano yung mga dapat nilang i-consider ito at siguraduhin na hindi na, no, magkakamali sila? Yes, if they will be opting for the first mode of filing an impeachment complaint, they need to make it sure that yung first mode kasi it should be filed by the any private citizen as endorsed by one of the member of the House of Representatives, di ba? So, pag yun ang ginawa, yung katulad nitong nakaraan, dapat siguraduhin nila that it should be calendared within the period of 10 session days, and after that, within 3 session days, it must be referred to the Committee on Justice. And then the Committee on Justice, within 60 days, must submit its report to the plenary for affirmation of the impeachment complaint before it may be transmitted officially to the Senate of the Philippines. That is one thing that they failed to do according to the decision of the Supreme Court in the case of Duterte versus House of Representatives. Sabi kasi ng Supreme Court, there was a delay and there was a manipulation. This is the word that they use. There was a manipulation. And the House of Representatives cannot exercise discretionary power in this case. They cannot manipulate. Their power is only ministerial in character. Therefore, dapat nung nakarating yan doon sa kanila within 3 days from the time it was filed, within 10 session days, dapat in-endorso na yung kinalendar tapos ni-refer kagad sa Committee on Justice. Kasi ang nangyari doon, they waited for the 4th complaint, which is under the second mode of filing an impeachment complaint. Yung 1/3 votes. Yeah. So kayo mismo, personal attorney, may nakikita din po kayong lapses doon sa pag-file nila?
ng ating mga Yes, ako po, ng mga kongresista. May nakikita ako kung mapapansin nyo sa aking YouTube vlog ako pabor na dapat managot lahat ang accountable for dismissing funds. Oo. But nakita natin ang pagkakamali ng hinimay ng ating Korte Suprema, ang mga procedures at rules dyan sa House of Representatives, at nakita nga na medyo nagkaroon ng pagkakamali ang ating mga kongresista pagdating sa pagsunod sa tamang proseso sa pagpapay ng impeachment complaint. Nagkaroon po ng pagkakamali. Sa akin kung may pagkakamali, aminin natin, correct ang pagkakamali. Pero lahat po tayo, we are all for accountability. Dapat lahat ng public officials dapat managot. Oo. Pero, tama. Kasi, ang pinag-uusapan rito, pondo ng taong bayan. At gusto malaman ng publiko kung totoo ba na winaldas o wala. Yes. Oo. Ganun lang naman ang nais malaman. Kung totoo, dapat pananagutin. Kung kung wala namang kasalanan, existing rules. Oo. Pero we need to follow the existing rules. The law is hard, but that is the law. Exactly. Pero hindi ba, hindi lang naman ito first time sumalang ang ating mga kongresista sa ganitong klaseng pagsasampa ng impeachment complaint. Bakit nagkamali pa at nagkaroon sila ng lapses? Alam niyo po kasi yung kanilang palaging sinasite na Francisco versus House of Representatives, it has a different set of facts. It has only 2 complaints, no? 2 complaints lang yan. But in the case of Duterte versus House of Representatives, 4 na impeachment complaints ang pinay. At yung 3 nga medyo tumambay muna sa kanto yung 3 at hinintay yung pang-4. Pagdating ng pag-4, biglang na-endorso kaagad sa ating Senado. Doon po nagkaroon ng technicality sapagkat yung tambay na pinag-intay mo ng matagal, biglang sinipa palabas ng bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. So, sa tingin niyo hindi ito ine-expect ng ating mga mambabatas sa Kongreso ang magiging desisyon? Palagi ko po nagulat ang ating membro ng House of Representatives dyan sapagkat akala nila kaya nilang gawa ng konting twist yung proseso sa impeachment complaint. Pero ang nangyari dito, katulad din doon sa nangyari sa Francisco versus House of Representatives, nagkaroon ng broader interpretation of Article 11 at saka doon sa impeachment complaint. So lumawak ng husto ang interpretasyon ng ating Korte Suprema. Pero bakang iniisip din ng ating mga mambabata sa mababang kapulungan dahil may separation of power, hindi makikialam ang Korte Suprema rito. Tama po ang sinabi ninyo. Meron po tayong tinatawag na separation of powers. Pero meron din po tayong tinatawag sa ilalim ng Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution that if an agency or any branch or instrumentality of the government has abused its disposition of its functions and responsibility, the Supreme Court has an expanded power of judicial review. So hindi siya katulad nung araw na ang Supreme Court ay limitado ang pagre-review sa mga kaso o abuso na nangyayari sa ibang branches of the government. Kapag sinabi ng ibang branch of the government na this is a political question, tameme na ang ating Korte Suprema. Pero under the 1987 Constitution, the Supreme Court was conferred of this expanded judicial power of review na ngayon ay ginagamit ng ating Korte Suprema. If they can see that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in any branch instrumentality in the government, they can use this expanded judicial power of review. Okay. Kasi dito sa usapin ng separation of powers,
attorney iba-iba yung din rito opinyon ng mga eksperto dahil nga rito sa ginawang desisyon ng Korte Suprema. May mga nagsasabi na hindi tama na manghimasok ang Korte Suprema. Pero sabi nyo nga, may basihan dyan na pupwede pumasok ang Korte Suprema. Oo. So yun. Yes, tama po. Yeah, Hindi go ahead, attorney. Hindi pwedeng abusuhin ng isang branch of the government ang kanyang kapangyarihan, lalong-lalo na't nakakita ang isang another branch katulad ng Supreme Court ng abuso sa kapangyarihan. Otherwise, mawawala ang sustansya. Yung sustansya ng ating prinsipyo sa checks and balances ay mababaliwala. So ito yung kagandahan ng prinsipyo ng checks and balances at yung provision sa ilalim ng ating konstitusyon sa Section 1, Article 8 of the 1987 Constitution regarding the expanded judicial power of review. Okay. So balik ulit tayo doon sa naging desisyon ng Senado. Kasi ang sinasabi ng ilang mga kongresista, may halong politika, malinaw. Talagang pinabura nila si VP Sara rito. Well, para sa inyo, tama lang yung ginawang desisyon. Kung ang babasihan natin ay ang pagkautusan ng ating Korte Suprema, ay tama po ang ginawa ng ating Senado sa bagamat ito'y nakakalungkot na pangyayari. At sinasabi ko nga sa inyo, the law is hard but that is the law. They made a decision that is in compliance with our existing laws. So sabi ko nga, magpay na lang ng panibago, although gusto natin na lahat ng public officials ay maging accountable, lalong-lalo na nagkaroon ng mga missing funds dyan, hindi malaman kung saan ginasta. Pero yun na nga, kailangan sundin ng desisyon ng Korte Suprema at kung sinasabi nila na nagkaroon ng political maneuver dito, I don't think there is a political maneuvering here. Sumunod lang siguro ang majority of the members of the Senate. At yung iba kasi, kasi ang napapansin ko po dito ay mukhang ang pinaiiral ay ang bugso ng kanilang damdamin. No, dahil maintindihan naman natin sapagkat daang-daang milyong piso ang nawawala at hindi maipaliwanag sa taong bayan kung saan ito ginamit. Pero may mga pagkakataon na kinakailangan ng ating mga mambabatas at mga nasa kantungkulan ay sumunod ng istrikto sa panuntunan ng ating mga umiiral na batas. Doon naman sa naging motion ni Senator Tito Soto, ano po ang inyo pong opinion doon? Na ite-table na lang. Dito pa rin sa impeachment. Ang kanya sa motion ni Senator Tito Soto, i-table na lang yung impeachment complaint. Hindi po ako sumasang-ayon doon. Kailangan po kasi nga po wala na kayong jurisdiction eh. Actually, win-win solution yung nangyari kahapon na i-archive to. Pero sa ganang akin na wala namang jurisdiction at considered as null and void yung impeachment complaint, there is no legal basis on the part of the good senator to table the impeachment. This is a fair decision for the Senate dito sa impeachment. Actually, that is a fair decision. Kasi kung ikukumpara natin dun sa motion din ni Senator Marcoleta, yun naman naman gusto niya tuloy ang At least dito may konting hope ng konti sa archiving. Na muling mabubuhay siya. Kasi kung yun ang naging desisyon, abay, sigurado, mas mainit pa sa, sa bulkan na pumutok na ang magiging reaction rito. Yun. Baka makakita tayo ng sabong bawat kanto, nagsasabong sa pagtatalo ang bawat tao. Pero okay, linawin lang natin uli, Attorney Rene, kahit sinasabi dead, pero pwede itong buhayin uli. Okay? Kasi pag iniisip... Go
Go ahead, attorney. Doon naman sa kanilang deliberation, discussion kahapon sa kanilang mga argumento ay malinaw naman na sinabi na if the motion for reconsideration will be favorably be granted by the Supreme Court, then they can just get it from the files and then proceed with the impeachment trial. Ayun, alright. Sige, panghuli na lang, attorney, i-promote yung ating YouTube channel. Doon sa mga nakikinig po ngayon, baka pwede po paki-like, follow, subscribe sa aking Attorney Bueno YouTube channel, Attorney Rene Bueno YouTube channel. At dyan mo po mapapakinggan detalyado ang mga issues na ating pong napapakinggan, no, sa iba't ibang television, radio networks. Ayun, okay. Kayo ho ba'y taga saan, attorney? Kasi sa intro ng inyong vlog, kayo ho ay sinasaludo o binabate sa Espanyol. Buenos dias. Buenos, attorney. Ito ay Spanish na bueno. Kaya buenos dias, buenos tardes. Ayun. At ako din po ay may law firm partner, international law firm sa Madrid, sa Espanya, na nag-aasikaso ng mga immigration. Ayun. So, medyo may Espanyol din pala, no? Sa negosyong pang-Kastila, Oo. Alright, attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon at mabuhay po kayo. Maraming salamat.